Hello everyone, welcome to my journey Life with Christ without rice. Una po sa lahat ay nagpapasalamat po ako sa ating pong Panginoon at patuloy po tayong nabibigyan ng pribilehiyo pang gamitin po ang platform po na to para po i-share yung aking pong advocacy na makatulong po sa ating pong mga kababayan. May pera ka man o wala, I am willing na i-guide ka at tulungan ang bawat isa. Una po sa lahat, ako po si Pastor Kelvin Kabuyaw. I'm a life coach at nakafocus po tayo. It's all about health, wealth, relationship, and spirituality. Ako po ay isa ring negosyante, may sarili po akong kumpanya, may sarili ding produkto, but this time hindi po para bentahan kayo. At upang pag-usapan po yung napakahalagang bagay na kailangan ko pong maipaliwanag po sa inyo. Ang topic po natin ngayong oras po na ito, only rice or only medicine. Napakahalaga po na maintindihan po ng bawat isa na kapag marami tayong napapanood na mga food vlogger, masarap dito, masarap kumain dito, punta tayo dito, at parang medyo catchy na kapag only rice ay talagang pilit nating pupuntahan, titikman, lalo na kung napakadaming food vlogger ang nagpo-promote po nito. Pero isa po sa talagang patok na patok talaga, lalo na po dito sa bansang Pilipinas, ay pag sinabing only rice. Kaya talagang makikita mo talaga yung excitement, talagang halos magpapagutom. Naalala ko noon nung ako ay nagtatrabaho pa sa Manila. At ako po ay isang area coordinator and company speaker na isang networking company. Hindi ko na po babanggitin. At every time po na matatapos yung meeting, every time before and after, talagang hindi po ako pwedeng hindi pupunta sa mga only rice. At alam nyo na po yun, murang-mura pa lang yun dati. At ngayon, talagang nung kilalang kilala na, ay binili na ng isang napakalaking fast food chain. At siya na talaga yung nagahari sa napakaraming mga kilalang fast food chain. Pero talagang nag-ano talaga ako, lumaki talaga ako. Pinakamalaki ko, umabot ako ng 104 kilos. At talagang ang stretch mark ko ay kitang-kita pag ako ay nakahubad at napakalaki ko talaga. At nitong pumunta na ako ng Quezon, bumalik na ako ng Quezon Province nitong May of 2022, nag-lose ako ng weight, pero ang naalala ko noon ay nag-start akong medyo mag-ingat na ay nitong umabot na ako ng 96 kilos. Sapagkat nung nawala na ako doon sa work ko as a area coordinator, medyo umiwas tayo, pero instead ng mga kanin yung madalas ko nang kainin, na-addict naman ako sa mga pansit, sa mga chami, mga pansit canton, lalo na kung kailan na gabi na, saka ka pa magugutom. Medyo weird, talagang makakatatlong pansit canton, 2-3 itlog, at andun yung satisfaction kapag talagang loaded talaga tayo. The problem is, bukod sa, alam mo yun, yung nakaranas ka talaga, yung fulfillment, yung tunay na busog, kapag naka 2, 3, 5 rice ka talaga. At minsan nga nakikipagpaliksahan pa ako sa aking mga kaibigan, mga katrabaho. Kung nakakailan sila, may nakaka-7, nakaka-8. At tila nung medyo nagkakaedad na tayo, ngayon po, I'm 37 years old, ay parang humihina na yung gana ko talaga sa pagkain. Hanggang sa doon ko nakita na kahit pala wala kang bisyo, dahil mali yung lifestyle natin, talaga palang tatamaan ka pala talaga ng sakit. At isa to sa pinakamatindi na meron na
kahit saang panig ng mundo, napakalaki ng percentage. Ito yung tinatawag na SGPT or fatty liver. May bisyo ka o wala, umiinom ka ng alak o hindi, talagang magkakaroon ka nun. Ito yung tinatawag na non-alcoholic fatty liver. At ito yung pinakamatindi na hindi natin napapansin, na ang iniisip natin ay wala naman akong bisyo, di naman ako na umiinom, di naman ako naninigarilyo. Pero dahil naging bisyo naman natin yung pagkain na yan, lalo na kapag unrice, nako, idinadaan na lang natin sa gamot, idinadaan na lang natin sa pag-inom ng medicine, matikman lang natin, makain lang natin yung mga pagkain na magpapasaya talaga sa atin. The problem is, nakakalungkot po na isipin na very alarming na po ito mga kabaka sa ating pong mga member ng ating community at sa lahat po na makakapanood po nito. This is very alarming sapagkat pabata na po ng pabata ngayon ang nagkakaroon ng cancer. Pabata na po ng pabata ngayon ang tila wala na pong pinipiling edad pagdating po sa cancer. At nito nga lamang po ay namatay po si Doc Rafi. Nalimutan ko lang po yung apelyido po niya. Nalimutan ko yung pangalan, Burkitt ba yun? Burkitt lymphoma. Meron po kasing isang klase ng cancer na this is the fasting growing cancer na within 48 hours talagang nag-accumulate, lumalaki po at nagiging worse po yung case ng isang tao na kakapitan ng ganitong klaseng cancer. Ang problema, wala na po yung hindi ka na basta-basta makakalusot dito sapagkat napakabilis niya. Napakabilis niyang lumala. Kahit pa ikaw ay doktor, kahit pa ikaw ay bata pa, naiisipin mo hindi ka tatamaan. The problem ay kung tatanggapin na lang natin na may mga nagsasabi that it runs in the family na marami nang namatay sa cancer sa ating pamilya. Pero lagi niyo pong tatandaan, kung hereditary talaga siya, dapat para hindi na mag-activate mismo sa'yo pa lang, simulan mo na yung pagbabago, i-itemize mo, pag-aralan mong mabuti, ano ba yung mga kinakain na madalas ng aking pamilya upang hindi ko na maranasan yung sakit na naging dahilan ng pagkamatay ng bawat family member natin. Ako po naniniwala that it's all about lifestyle. Kaya bakit po ba natin ito pinag-uusapan? Ang topic po natin, only rice or only medicine? Ikaw na po yung magtatanong. Gusto mo ba na mabuhay na ang nag-extend lang ng buhay mo or medicine? Or magugulat ka na lang, halos taon-taon pataas ang pataas na yung dosage ng iniinom mong gamot, pero ang naging nagpapasaya na lang talaga sa'yo, ang mahalaga, nakakain mo yung mga bawal na pagkain, nakakain mo yung mga gusto mong pagkain, kasi may gamot naman. Or you try to eliminate, wag kang magpadala sa mga vlogger na talagang inaakit talaga tayo bilang isang mga manonood. Napakasarap naman. Kung tutuusin nga naman, nakakainggan niya talagang pumunta. Ako, nagpapasalamat talaga ako sa mga food vlogger sapagkat may mga location na ganito, ang gandang pumasyal, pero magdadala na lang kami ng sarili naming pagkain at hindi para mag-avail ng pagkain na meron dun sa kanila. Ang pinakamasarap lang dyan, malaman mo yung location na kahit pala dito sa malapit sa lugar ng Quezon ay meron pala mga ganitong pasyalan thanks sa mga vlogger, pero hindi para tikman yung mga pagkain, kainin yung mga pagkain na talagang ibinebenta sapagkat for the longest time, alam naman natin mga kabaka at mga bago lang po dito po sa ating pong channel po natin ay bumabayad ka for the longest time para lasunin ka. Bumabayad ka, hindi mo alam kung ano yung mga ingredients, mga lahok, papaano yung proseso, hindi mo alam kung gaano kalinis, basta ang alam mo, masarap yung pagkain, wala ka nang pakialam for the longest time. Ang alam lang natin, it's all about rewarding, entertainment, yung ma-entertain ka, yung masatisfied ka,
dun sa mga pagkain na talagang gusto mong matikman at wala ka ng pakailam kung anong klaseng proseso ang bago mo siya kainin at hindi na natin yun iniisip. Kaya in the long run, makikita na lang natin, isa-isa nang nagkakasakit, lumalala na, paano kapag ikaw yung tinamaan ng sakit ng isang cancer dahil hindi naman talaga healthy yung kinakain mo in a long period of time. Kaya nga mga member natin sa community, sa Life with Christ Without Rice ministry, ay tinatanong ko sila, siguro naman for the longest time, nag-enjoy ka na sa mga pagkain. Maybe it's about time na itigil mo na talaga, try to eliminate. You have to prepare your own food. Huwag kang umasa na lagi ka na lamang bumibili ng pagkain. Bakit hindi ikaw yung mag-prepare? Naku, kung makikilala nyo lang po ako, napakatamad ko po pagdating po sa pagpe-prepare ng pagkain. Pero para ma-maintain yung health ko, hindi ko maranasan yung sakit ng napakaraming mga kababayan natin, mas pinili ko na talaga na ako na yung mag-prepare ng pagkain. Kaya kung ikaw po ay talagang hindi talaga maiwasan, I strongly suggest, balik ka lang kung ano yung programa na itinuro natin, balik ka lang kung ano yung mga ibinibigay nating instruction. At kung ikaw ay nasa loob na ng community, na makikita mo kung paano lumalaban yung mga member ng ating community, yung mga kabaka natin. Bakit kabaka? Sapagkat nakafocus ang ating community sa ruminant animals. Regardless kung anong sakit na meron ka, I strongly suggest hanggat kaya mong kumain, kung kaya mong umubos ng 500 grams pataas, walang problema. Pero kung ako po ang tatanungin po ninyo, wala akong pipiliin doon. It's either only rice or only meds. Mas maganda pa, no meds at all, no medicine at all. Pero hindi po natin pinipilit na alisin ng ating mga member ng ating community ang pagtatanggal agad-agad ng mga gamot. Nasa inyo po yan kung gaano na po ba kayo kadisiplina, nagkakaroon na po ba kayo ng positive mindset, okay na po ba yung mental health ninyo, nakapag-exercise ka na ba, na nagkakaroon ka na ba ng healthy relationship sa family mo, sa ating Panginoon. Kayo po mismo, at kapag nakita nyo po how positive you are, naging maganda na yung resulta, so nasa inyo po kung tatanggalin nyo na po yung gamot po ninyo. Pero sa ating community, naku, napakadami na pong pinalaya sa mga food supplements, sa mga gamot, at nagkaroon na po talaga sila ng focus dito po sa ating carnivore way of eating. Ito po, this is just a reminder po para po sa bawat isa na makakapanood po nito. Ikaw, ano yung desisyon mo? Hahayaan mo na lang ba na makita ng pamilya mo na nag-enjoy nga kayo sama-sama sa pagkain? But the reality is, hintay-hintay lang tayo at magkakaroon na ng matinding epekto lahat ng ating mga kinakain. At kung ikaw ay may gamot na, that is a sign na kailangan mo ng magbago at ituro na sa pamilya mo ano ba talaga yung mga pagkain na dapat mong kainin. Hindi lamang edukasyon ang maipamamana natin, but the lifestyle na makikita at ma-adapt ng ating family member. Sayang naman yung mga naipon na pera, naipundar na ari-arian kung lahat ng ito ay mapupunta lang sa matinding sakit at karamdaman. Ito pong video po na to, ginawa ko po ito sapagkat nakakalungkot isipin na kung sino pa yung mga expert, kung sino pa yung mga taong mababait, talagang merong sapat na kaalaman, kakayanan to extend their life dahil sila ay mga doktor. Pero ako po ay nakikiramay sa mga tao po na naiwanan ng kanilang mga pamilya dahil sa matinding sakit karamdaman. This is a wake-up call para po sa ating lahat na ngayon pa lang, kung may pagkakataon pa, kung napanood mo tong video na ito, this is not an accident. Talagang idinsenyo po ito ng Diyos para maintindihan mo ano ba magpapasaya sa'yo. Yung mabusog ka sa hindi naman masustansyang pagkain, mabuhay na lang tayo sa pag-inom ng gamot, or makain mo yung pinaka-the best, pinaka-nutritious na pagkain. At ito yung meat-based diet. Napakadami na po nag-enjoy, napakadami pong nakuha na yung magandang benepisyo
The good thing about this meat-based diet, meron po tayong healthy community. Ako po mismo yung susuporta po sa inyo. May kompleto po tayong programa. May mga live videos po tayo na pwede nyo pong balikan. May mga discussion po tayo. Masasagot ko po kung ano po yung mga katanungan po ninyo. May meal plan po tayo na guidelines at andito po makikita nyo po sa loob ng community yung mga taong lumalaban at nagkaroon ng magandang pagbabago sa kanilang kalusugan. Sana po ay tibayan nyo po, lakasan nyo po ng inyong loob. At sa loob po ng ating community, napakadami po mga cancer patient na 2 taon nang nagkikimo. Lumiit naman yung cancer pero kumalat po siya at walang pagbabago at mas lalong lumala. Kung yan din lang naman po magiging solusyon po ninyo, chemo or radiation therapy, it is not sustainable. I strongly suggest subukan mo itong carnivore way of eating at idudulog natin ito sa ating Panginoon. Naniniwala ako, nothing is impossible with God. With man, this is impossible, but not with God. All things are possible with God. Siguro po hanggang dito na lang po yung ating pong napakalagang pinag-usapan po ngayong gabi pong ito. It's not all about the food that you eat. Hindi po pinag-uusapan po dito yung dami ng yung mga kinain para masabi lang na nabusog ka. Hindi po yung dami ng makukulay na pagkain, maraming option na pagkain na magpapasaya sa'yo. Lagi mong tatandaan, it's all about nourishment. Napakahalaga pa rin na ma-nourish muna ang ating katawan, maibigay ko ano yung the best para sa ating katawan. Maniniwala po ako, you will simply amaze. Ilapit mo sa Panginoon, i-explain ko sa iyo ang lahat ng mga bagay-bagay patungkol sa carnivore way of eating. Meron tayong kompletong support system. Naniniwala ako na maghihimala ang Diyos sa iyong buhay. Hanggang dito na lang po. Always remember, we can live without Christ and we cannot live without Christ. God bless.